I'm sorry, Nat. Thank you. Ani pa niya. Ngumiti ito sa dalaga at mabilis sa sinundan ang nagtatampong asawa. Paglabas niya ng bahay, doon niya naramdaman ang lamig. Nakalimutan niyang nasa Korea siya at nasa kwarto ang coat niya. Bahala na. Hindi pa nakakalayong asawa kaya tinakbo nito ang distansya. Baby! Pigil nito pero parang walang nakikitang asawa niya. Hindi man lang siya nito tiningnan. She is really mad. Look! Yung nakita mo kanina, wala lang yon. It is just a farewell between I and her. Paliwanag nito pero walang kibong dalaga. Hey, I'm talking to you, baby. Don't you hear me? Please, hear my explanation. I'm so sorry. Ito ang kauna-unahang naging ganito sa kanyang asawa at hindi siya sanay doon. I'm sorry, baby. Please don't be mad at me. Sandra cut him off. Umalis ka nga. Ang baho mo. Singhal sa kanya ng dalaga na nakangiwing nakatingin sa kanya. I know. Wait, what? Mabaho ako? Gulat na tanong nito. Kailan pa ito bumaho? Sinisigurado niya na araw-araw naliligo siya at mabango siya. Hindi makapaniwala niyang tinignan ng asawa. Ang baho ng pabango mo. Nakakasakit sa ilong. Malamig na sabi ng asawa. Ang weird yata ng asawa niya ngayon. Kailan pa nito pinuna ang pabango niya? Sa pagkakaalam niya, gustong gusto ng asawang perfume niya. Ito ang perfume niya mula nang binata siya at araw-araw gamit niya ito. If I change my perfume, will you talk to me? Pagsuko niya. Nilalamig na siya at malamig na ang pakikitungo sa kanya ng asawa. He loved her a lot. Ayaw niya masaktan to dahil sa ginawa niya noon. That is his past. Nothing more and nothing less. Umuwi ka na. Mabibilin lang ako. Wala pa ring emosyong sabi ng asawa niya. Umiling-iling pa ito bago pinigilan ng asawa. No, I won't leave you alone. I won't leave unless you talk to me. Seryosong sabi niya. Tinitigan lang siya ng dalagat sa kainirapan at nag-march pabalik sa bahay nila. Napailing na lamang siya sa inasta ng asawa. She is still my baby. My childish baby. Anang isipan niya. Pagdating nila sa bahay, napatigil sila na makita si Nat dala-dala ang maleta niya. I'm leaving. Paalam ni Nat. Why? Si Sandra ang nagtanong. I am going up to my brother's condo. Doon muna ako since mukhang nagkakagulo ko sa inyo dito. Sabi nito at saka humarap kay Sandra. I am sorry, Sandra, for causing all this. I admit I'm still in love with your husband. Pag-amin nito na ikinabigla ni Sandra. But it doesn't matter because his heart is all yours. Wala na sa kanyang puso niya. Nasa iyo na. Kaya huwag mong sasaktan, ha? Mahal na mahal ka niya at alam ko, ganun ka din sa kanya. Do not be mad at him na, ha? Nakangiting sabi ni Nat, saka humarap sa kanya. Ngumiti pa ang dalaga sa kanya na ikinangiti niya. And you? Ingatan mo si Sandra. Marami lalaki dyan na nakaabang kapag pinaiyak mo yan. Be good. Be a great man, Eros. Baling ni Nat sa kanya. Yeah, I will. Sagot niya. He is doing his best to be suitable and good husband for my wife. Oh, no more dramas. I'm really sorry for causing you this trouble, but you should thank me in the future because I contributed to make your marriage strong. Just consider me as a lesson. Bye, fellas. Paalam nito bago mabilis na tumalikod na sa amin. Nat, it's okay, Sandra. You don't need to see me out. I can manage. I will go na. Salamat for letting me stay with you. Pagputol niya bago mabilis na umalis. Napangiti na lamang siya sa inasal ni Nat. Nabaling atensyon niya sa asawa, naratang gulat sa ginawa ni Nat. Wife ang tawag niya dito na agad namang tumingin sa kanya. If you still don't want to talk to me, it's okay. I will give you time and space. I was wrong and it's not my intention to hurt you. I love you, baby. Just please believe that. Aniya. Pero imbes na mabuti ekspresyon ng mukha nito, nginiwaan lamang siya nito at inirapan. Nag-walk out ang asawa at nang habulin niya ito, nakalak na ang pinto. Feisty, bulong niya. Inilamos niya ang kamay sa mukha niya. Mukhang kailangan niyang gawin ang sinabi ni Ford sa kanya. Sandra's POV. Parang natanggalan ako ng tinik nang bumara sa lalamunan nang magpaalam si Nat. Nawala ang lahat ng sama na loob ko sa kanya sa mga sinabi niya. Kanina natagalan ako sa paglabas ng banyo na maging si Eros na may kausap. Di ko naman marinig kaya pinagsawalang bahala ko na lamang. Ewan ko pero inis na inis pa rin ako sa kanya. Nang matapos siya sa pakikitelebabad, lumabas na ito kaya nakalabas na rin ako.
Ayoko muna kasi siyang makita kasi baka mapasuko ko at kausapin siya. Eh di sirang plano namin ni Steph. Tsaka ayoko talaga sa amoy ng pabango niya eh. Ang weird nga eh. I used to love his scent pero ngayon, nasusuka na ako. May mali yata sa akin pati na rin sa emosyon ko. I feel like eating apple flavor ice cream kaya nagbihis ako at lumabas ng kwarto. Bibili ako ng ice cream sa malapit na convenience store. Kaso paglabas ko nakita ko si Nat at Eros na magkayakap kaya't para minartilyo ang puso ko sa sakit. Selos na selos ako to the point na gusto ko silang pagbuhuling dalawa. Lalapit sana si Eros kaso nilampasan ko siya. Alam ko kasi bibigay ako kapag lumapit siya sa akin. Mabilis ako naglakad palabas ng bahay. Nakabulin niya ako. Kinakausap niya ako pero nagmatigas ako. Doon siya sa Nat niya. Buisit siya. Saka ayoko din siyang lumapit sa akin dahil ayoko yung pabango niya. Nasusuka ako sa amoy. Mukhang wala siyang balak sumuyo sa pagsuko sa akin. Kaya bumalik na lang din ako sa bahay. Nakakaawa kasi siya dahil tayong black shirt at pantalon lamang ang suot niya. Tapos ang lamig-lamig pa. Kahit naman galit ako, ayoko siya magkasakit. Nakakulong ako ngayon sa kwarto. Di naman ako galit dahil sa pinaliwanag ni Nat. Nag-e-enjoy na lamang ako ngayon. Ang cute kasi niyang manuyo at maasar. The other side of my Eros. Nakahinga ako na may marinig akong strum sa labas ng kwarto na nagsimulang kumante ito. Kumabog naman ang mabilis ang puso ko at mabilis pa sa 4:00 na binuksan ang pinto. There he is, ang mala-Adonis kong asawa na seryosong nakatingin sa mga mata ko habang hawak ang gitara. Seryoso lang ako nakatingin sa kanya habang kumakanta siya. Aaminin ko, napakaganda ng boses niya at aaminin ko, sobrang lakas na ng tibok ng puso ko sa mga oras na iyon. Damang-dama kong bawat liriko nang humahaplo sa puso ko. Mahal ko ng sobrang lalaking ito. Buong pagkanta niya, diretso lang tingin niya sa mga mata ko. I'm sorry for being such an insensitive husband. I'm sorry that I did not consider your feelings. I'm sorry for being a jerk, asshole, or whatever you will call me. But can you please just slap me, hurt me, physically instead and give me a silent treatment like this? Puno ng hinanakit na sabi niya. I will go crazy if you don't talk to me. Please forgive me. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o ano. Ganito palang manuyong isang Eros Henderson na kapagpapabilis ang tibok ng puso. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko. Sasabihin ko ba na hindi ako galit at nagpapabebe na lamang ako? Embes sagutin niya, ngumiti lamang ako sa kanya. Pinulupot ko ang kamay ko sa leg niya at nilapat ang labi ko sa labi niya. Halata namang nagulat siya sa ginawa ko, pero nakabawi din naman at tamugan sa mga halik ko. Hinapit niya pang bewang ko na mas mapalalim pang halikan namin. Inihingal kaming pareho nang bumitaw pero ang kamay ko'y nanatili sa batok niya. Tumingked to para makalevel ang bibig ko ang tenga niya at bumulong. Hindi na ako galit basta maligo ka. Ayoko ng amoy ng perfume mo, palitan mo. Reklamo ko. I heard him giggle. Okay, I'll change it even though I'm confused why I must change it. I love you, my wife. I really do. Bulong niya sa tenga ko. I swear, lahat ng dugo ko sa katawan umakit sa ulo ko, most especially sa pisngi ko. Salamat sa harana. Pasasalamat ko. It was Ford's idea. I should thank that man. Aniya na kinatango ko. I am sorry again for giving you the same bracelet. She is from my past and you're my now and tomorrow. I love you more now. You're the one for me. Anito na kinatango ko. I unlocked her bracelet. I want her to be free from me, from the past and from everything. Dagdag pa nito. Thank you for doing that. I'm sorry also. No need to apologize. Your feelings are valid. Putol niya sa sasabihin ko. Kumalas naman siya sa yakap at ngiting asong tumingin sa akin. I will take a bath. Let's go? Ayan niya at saka ako hinila. Teka, bakit pati ako? Naguguluhan kong tanong. Ngumisi naman siya at saka kinabahan ako. We will take a bath together. No buts. Nakangisi niyang sabi na kinailing ko na lamang. Mukhang alam ko na hindi na lang kami maliligo. Sandra's POV. Good morning, sleepyhead. I'm sorry that you woke up without me. I just have some urgent business to do. I'll be back soon. I also made breakfast, which I hope you enjoy, and you should fix yourself before 11 a.m. We're going to meet someone important to me.
I've packed all your belongings because I don't want you to get tired, so all you have to do now is to rest and text or call me if you need anything, okay? I also bought you a necklace. Can you put it on? It is far superior to the previous one. I will see you soon. I love you. Napangiti na lang ako sa nabasa sa sulat, lalo na yung pinakahuling tatlong salita. Kinikilig pa rin talaga ako sa mga simpleng pagganito ng asawa ko. Sino mag-aakala na ganito kasweet ang isang eros pero ayusin ko raw ang sarili ko. And he also packed our things. Uuwi ka na ba ng Pilipinas? Sino yung imimit natin? Ang pagdating ni Eros, saka ko siya tatanungin. Napatingin naman ako sa side table. And there it is, isang tray ng pagkain at isang red velvet box. Kinuha ko agad ang red velvet box at binuksan. Wow! Usal ko. Ang ganda ng necklace na ito. Halatang mamahalin nga. Napakaganda nito. Ang pendant ay ang constellation ko at sa mga maliit na diamante gawa ang bawat bituin. Nakakatakot isuot ang ganito, kagarang kwintas. Pero ang ganda talaga ha. Hindi ko maalis sa mga tingin ko rito. Naiiling na lang ngiti na lang ako, tinanggal ang kwintas na bigay ni Vince at tinagay doon sa box nito ang sirotong kwintas na bigay ng asawa. Kinuha ko ang kanyang tray na may namang pagkain. Pancake with chocolate syrup and milk for breakfast. Siya kaya nagluto nito? Kinuha ko naman ng chocolate syrup pero parang hindi ko bet talaga ng ganito. Para nakakasuka ng chocolate syrup ang ilalagay ko para mas masarap ang apple syrup? Meron kaya nun? Natatakam tuloy ako. Nasa ganong pag-iisip ako nang tumulag ang cellphone ko. Tinignan ko naman ang unregistered number sa screen. Kulot to ako itong sinagot. Hello? I miss you. Ani ng boses sa kabilang linya. Kulot to ako namang inilayo sa tenga ko ang cellphone at tinignan mabuti ang numero. Who are you? Tanong ko. Someone who loves you. Kumabog ang dibdib ko sa narinig. Bago pa ako makapagsalita ay pumailan lang na ang malakas sa tawa. Vince? Usal ko na makilalang boses nito. I thought you wouldn't know. Tumatawang usal nito na kalasimangot ko. Napahinga ako na maluwag dahil doon. Akala ko kung sino. Napatawag ka. May tampo sa tono kong tanong. Binibiro ko lang naman siya. Ilang linggo na rin siyang walang pakiramdam mula nang ma-hospital ako. I miss you. Hindi mo ba ako namimiss? Kahit di ko alam at nakikita'y alam ko na kanguso ito. Bakit naman kita namimiss? Ikaw ba namiss mo ko? Reklamo ko sa kanya. Lang naman siya. I know naman na ayaw niya lang ng gulo kaya wala siyang paramdam. Nasabi ko rin kasi ni Steffi na muntik na silang magsabi. Magpang-abot ni Eros sa ospital. Ilang segundo tong natigilan dahil sa sinasabi ko. Joke lang. Of course, I miss you. Sorry di ako nakadalo na nasa ospital ka. I was so worried. I blame myself dahil kasalanan ko kung bakit nangyari yon. I was the one who bring you there. I'm sorry if I wasn't able to protect you that night. I don't have to cuts to face you at the hospital either at dahil ayoko rin na makakarap ang asawa mo. Mahabang litanya nito na kinigpit ng hawak ko sa cellphone ko. I don't know din nun ang iniisip niya. Vince, I am not blaming you. There is no one to be blamed. Hindi mo rin naman ginusto ang nangyari. What matters now is ayos na ako. I am sorry that you're blaming yourself because of me. I'm sorry. I also miss you a lot. Don't think about that again. Ani ko rito. Di ko gustong sisihin niya ang sarili niya sa kasalanan na hindi naman siya ang may gawa. You miss me? Pag-igting nito at titig pa sa sabi ko. Nakinatango ko na lamang. Siyempre naman, bukod kay Staff at Claire, ikaw lang naman ang kaibigan ko. Niloloko lang kita kanina. I don't want you to overthink ha, hindi mo bagay. Biro ko pa sa kanya. Natigilan siya sa sinabi ko pero narinig ko pa ang pagtawa niya sa kabilang niya. I miss you, Sandra. I really do. I do miss your face, your laugh, and everything about you. I wish you were here. Porket asawa ka na may-ari ng school pa na yung bakasyon mo. We are all stressed here. You should experience this also. Reklamo nito na kinaharap niya ko kanina. He is back for being normal. Babawi naman ako pagbalik ko eh. Jan, kaya don't worry. By the way, kamusta na? Tanong ko. We're doing fine. Malapit na kitang ipagpalit kay Claire as my best friend. Anito na kinatawa ko. Sabi ko at nagiging close ng dalawa. That's good. Really? Okay lang? Hindi naman ako magsiselos. Sira ka talaga. Ani ko sa kanya. Damn.
I am expecting you to get jealous. Nagtatampong usal nito na kinailing ko. Bakit naman ako magsiselos pareho kayong kaibigan? Sira ka talaga. Ouch! You're back for being mean. What's the kind, Sandra? Pag-inarte nito at saka hinarap ako. Ewan ko sa'yo. By the way, wala ka bang asawa mo? Glad he announced you to talk to me. Nito na kinakagat ko sa ilalim ng labi. Di naman ako pinayagan Wala lang siya kaya nakausap ko si Vince. Lumabas lang siya saglit. Ako lang dito. Tsaka pala, nasabi ni na staff na nagkasagutan niyo kayo nung isa nasa ospital ako. Pasensya na ha. Hinging paumanin ko. It's okay, I understand. How are you? Tanong niya. I am doing great day by day. Ayos na rin na pakikitungo ni Eros sa akin. Masaya na ako, Vince. He also said that he loves me. Nakangiting kwento ko na kinatahimik niya sa kabilang linya. Hello, Vince. Nandyan ka pa ba? Tanong ko nang walang response mula sa kanya. I'm still here. Nito, sa seryosong tono na kinakunot ng noo ko. Okay ka lang ba? Para kasing tumamlay ang tono ng boses niya. I love you, Sandra. Nito na ikinatigil ko. Ngumiti naman ako dahil doon. I love you too, syempre. Kaibigan kita kaya mahal kita. Masayang usal ko sa kanya. Lahat naman sila mga kaibigan ko, mahal ko. That's what I expected. Nito bago pinatay ang tawag na kinakunot lang na noo ko. Ha? Problema ng bakulong na yun. Bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa screen ng phone ko. Baka silumpong na naman siya or may importante ginagawa. Nagkibit balikat na lang ako bago inayos ang sarili ko. I will tell him na tumawag si Vince. I want to be open to him. Dapat tapat kami sa isa't isa. Walang sikreto o ano pa man. That will make our relationship healthier and stronger. Third person's POV. Good morning, sir. Bati sa kanya ng mga tauhan niya pagpasok niya sa opisina niya. Di siya mapalagay dahil iniwan niyang asawa sa Korea. Nag-aalala siya kahit pa may mga tao siyang sikreto na kabantay sa labas ng bahay nila. Nasa Pilipinas siya ngayon. Madaling araw siyang umalis at nagpatid sa private plane niya patungo rito. Pero siniguro niyang inihanda niya ang breakfast nito at ang kwintas na pinasadya niya talaga para sa asawa. He hates seeing that necklace of hers. Dumiretso siya sa opisina niya and there they are, Ford, Smith. Ang halatang na kanina pa naghihintay sa kanya. Boss, sabay-sabay silang tumayo at bumati sa kanya na kinatango niya lamang. Spill it, what happened? Seryoso niyang tanong bago umupo sa swivel chair niya. Nagtitigan pa ang mga binata at nagsisinyasan kung sino magsasalita. Come on, I don't have whole day, assholes. May pananakot pang boses na sabi niya. Tumikim naman si Jeremy at siya na nagboluntaring tumayo at tinilapag ang ilang mga papeles na siya namang tinignan ni Eros. Napakunot ang noo nito na mabasa mga nakasulat doon. Every week we're losing billions.